Mga bagay na ito ay may kapistahan ng mga Hudyo. Si Jesus ay umahon sa Jerusalem. Verse 2. May malaking dagong paliguan sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga tupa. Ito ay tinatawag na Bethesda, wikang Hebrew. Ito ay mayroong 5 portico. Dito ay may napakaraming nakahiga na may sakit. May mga bulag, pilay, at nanunuyot na naghihintay ng pagdalaw ng tubig. Ito ay sapagkat may mga panahon na lumulusong ang isang anghel sa dagong paliguan at hinahalo ang tubig. Ang unang makalusong pagkatapos haluin ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na mayroon siya. Naroroon ang isang lalaki na 38 taon nang may sakit. Siya ay nakita ni Jesus na nakahiga at alam niya na matagal ng panahon na siya ay may sakit. Sinabi niya sa kanya, "Nais mo bang gumaling?" Sinagot sa kanya ang may sakit, "Ginoo, wala akong kasama na maglagay sa akin sa dagong paliguan pagkahahalo ng tubig. Sa pagpunta ko roon ay may nauna ng lumusong sa akin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umahon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Kaagad na gumaling ang lalaki at binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng Sabat. Sinabi nga ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, "Ngayon ay araw ng Sabat, labag sa kautusan na magbuhat ka ng higaan." Sumagot siya sa kanila, "Ang naggaling sa akin ay siya ring nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong nga nila siya, "Sino ang lalaking nagsabi sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay nakaalis na at maraming mga tao sa pook na iyon. Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo. Sinabi sa kanya, "Narito, ikaw ay magaling na. Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkabasa muli ng inyong pong salita. Dalangin po namin ang inyong pong mensahe sa araw na ito na ihanda po ninyo, Panginoon, at gamitin po ninyo upang kami po, Panginoon, ay lalo pang lumalim sa aming pong pagkakilala at relasyon sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pong pangungusap sa amin pong mga puso. Ang mga bagay, Panginoon, na gusto pa ninyong ihayag ay ihayag ng unawa sa pamamagitan po ng inyong likod. At Lord God, kahit mga bagay na hindi nakahangga, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na Lord God, pwede pa rin po kayo mangusap, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bibig ng inyong likod, Panginoon. Lord, dahil yun po ang lagi po ninyong ginagawa, O Diyos, nangungusap po kayo sa mga ordinaryo, sa pamamagitan ng mga ordinaryong mga tao, mga lingkod po ninyo, gamit ang inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na naririto ngayon, maging sa mga kasama po namin na nanonood online, Panginoon. Dalangin po namin ang kapangyarihan ng inyong Espiritu at kapangyarihan ng inyong salita na siya pong kumilos sa aming pong buhay sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. At pwede na po tayo puro question mark. Yung yan, dahil ang ating title ay mga tanong na itinanong ng Panginoon Jesus. Questions that the Lord Jesus Christ asked. Nung nandun po kasi ako sa Iloilo, naghahanap ako ng i-share sa church na pinuntahan po namin, ay nabasa ko itong itong kwentong ito muli. At napangiti ako sa tanong ng Panginoon Jesus. Kaya kung inyong makikita ay in-highlight ko yung kanyang tanong. Nais mo bang gumaling?
naroon ang isang lalaki na 38 taon nang may sakit. Siya ay nakita ni Jesus na nakahiga at alam niya na matagal ng panahon na siya ay may sakit. Pero yung tanong ay kung minsan parang makatawa ka, alam mo na nga may sakit, tapos matagal nang nandihira. At bakit ganito ang tanong ng Panginoon Jesus? Nais mo bang gumaling? Ngayon mga kapatid, gusto ko pong simulan sa verse 1. Ito ay yung pagpasok ng Panginoon Jesucristo sa Jerusalem. At sa pag-ahon mo sa Jerusalem, malapit sa templo, ay may isang pool doon. Ang tawag doon ay Pool of Bethesda. Na ang ibig sabihin ay, yung Bethesda, ibig sabihin ay parang house of mercy. Kumbaga, ito ay puok na nagkakaroon ng kaawaan. Sapagkat dito sa tubig dito, ay marami, doon sa pool na yan, marami ang nakahiga at nagbabantay na mga may sakit. Ang sabi nitong sinulat ni John, ang pool na ito, pool ng Bethesda na ito, ay isulat niya na mayroong 5 portiko. 5 portiko. Dahil maganda rin na sinulat ito ni John dahil sa nangyari sa Jerusalem, ito ay giniba-giba at natabun-tabunan hanggang sa hindi na makita yung pool of Bethesda na yan. For how many years since destruction of Jerusalem at marami pang iba hanggang sa panahon na yung panahon na natin. At marami ang nagsasabi na hindi totoo yung mga kwentong yan, wala naman talagang pool of Bethesda kasi wala silang nakikita. Until nahukay nila, nahukay nila yung pool kasi natabon-tabunan yan, inalis nila yung mga debris at lumabas na mayroong isang pool at tamang-tama, may 5 pang portiko. Mayroon siyang kagaya nung sinabi ni John. At sa kanyang sinulat, so natameme yung mga ateista na nagsasabing walang ganyang mga kwento, invento lamang, pero tignan nyo naman yung mga ebidensya, di ba ba? So natameme sila dyan, kaya lang ang isa pang mga mahirap nilang paniwalaan ay mayroong pool dyan, mayroong paliguan dyan na binabantayan ng mga taong may sakit. At dahil once a year, bigla na lang gumagalaw yun dahil may isang anghel na bumababa, kinakalaw-kaw yung tubig. At pag nakita ng mga tao na gumagalaw na yung tubig, nagtatalunan sila. At kung sino man yung unang tumalon, anuman ang kanyang sakit, gumagaling siya. At dito natagpuan ng Panginoon Jesus ng isang lalaki na nakahiga doon at 38 years na siyang nakahiga doon. 38 taon. Maling naghihintay na siya ay mabigyan ng pagkakataon. Sino po sa inyo ang may hinihintay na pagpapala mula sa Panginoon? Amen. Ngayon iba, maraming nagsasabi, hindi naman yata totoo yan na may ganyan. Posible naman tubig, tapos gumalaw, tatalon ka, gagaling ka, kahit anong sakit mo. Siyempre, himalay. Ang Diyos naman kasi, maraming paraan siya, maraming paraan ang ginagamit niya para gumaling ang tao. Yung isa nga, patay na eh. Itinapon doon sa kuweba nauntog lang sa buto ni sino ba yun? Elisha ba yun? Gumaling siya, nabuhay ulit. At kung ano-ano pang ibang mga pamamaraan ang ginagamit ng Diyos. Yung isa, si Naaman, siya ay may ketong. Alam niyo naman ang ketong, wala pong gamot noon. Ang sabi ng Propeta Elisha ay pumunta siya sa ilog Jordan. Yung hari, si Naaman pa nga, general po siya ng ibang bansa, ay ayaw niyang pumunta dahil yung Jordan ay maputi, marumi. Sabi niya, mas magaganda pa
ang mga ilog namin sa aming bansa. Bakit pa dyan ako pinaparublog 7 beses. Pero sa ating nakita, ay nung ika-7 beses na lumublog siya, yung kanyang pubis ay naging pubis na sakol. So maraming paraan. At eto naman, ang sabi ay every year, hindi every day, every year, ay gumagalaw yung tubig at pag nakita mong gumalaw, talon ka na sa pagkakataon mo na yun. Kaya lang, ang hirap. Itong lalaking ito na nakahiga, na paralyzed yata, ay dihado siya. Kasi pag galaw ng tubig, kahit siya yung unang nakakita, pumupunta pa lamang at may ibang pa na, tumalo na nakita niya. Siguro, yung tumatalon na yan ay rayo pa lang ang sakit. Pero may nauna na sa kanya, di ba? Paano yung bulag, di ba? Paano niya malalaman na gumagalaw yung tubig? Paano yung mga paralitiko, kagaya nung ating nabasa, 38 years. At once a year lamang yung chance na yun. Napakasaklap. At parang ito ay yung mga taong naghihintay na ng pagpapala ng Diyos. Ang tagal-tagal na, wala pa rin. 38 years. Sino dito ang may hinihintay 38 years na? O 37 years na. Isang taon na lang. Ano yung mga hinihintay natin? Alam niyo kung nung iniisip ko to, mayroon pa bang pagkakataon na ganito? Na pag humalaw yung tubig, kung sino yung mauna? O mayroon pa bang chance tayo na kagaya ng panahon na yan? Halimbawa, mayroon kang pangangailangan, karamdaman, at pag nakita mong nandiyan na yung chance ay papasok ka na o lalapit ka na at makukuha mo yung pagkagalaw na yan. Meron ba kayo naisip? Ako meron. Sa ating service, Sunday service, alam ko ninyo pag tayo po ay nag-worship, may time na may yung kilos ng Espiritu Santo. Sabi nila, ang kapal ng presence sa nila. Yung presensya ng Espiritu Santo, pag nakita mong nandun na, abay, abutin mo na. Diba? Pagkakataon mo na. Kaya sa panahon ni Bartemius, diba? Hindi niya makita, hindi niya marinig. Ay, hindi niya makita, pero naririnig niya. Narinig niya dumaan ang Panginoon Jesus, sinamantala niya. Ang sinasabi ko, pag ito once a year, pero sa atin, pag tayo ay tipon-tipon, pwede kumilos ng napakakapal yung Espiritu ng Panginoon